A national problem cannot be knocked out with a single punch. A president must work with a problem. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. For a waking moment. Magandang simula ng araw na ito kay Joel Milad. Patanghali pa lang, halos kalahati na ang laman ng kanyang kariton. Sunod-sunod ang mga bumibili ng kanyang paninda. 4 na taon nang nagbebenta ng pinya si Joel sa paligid ng batasan. Ito na lang kasi ang naisip niyang trabaho, kaysa magbarong siya at maghanap ng tongpats sa kamera. Ako basta sarili kong sikap eh. Pagka wala akong trabaho, eto gumawa ko kariton. Nagtinda ako. Ito na naging source ko. Kung ang mga militante, mga pulis, mga congressman, pati na ang Malacanang ay nagkakagulo sa State of the Nation address ni Ate Glo, si Joel, pinya lang ang pakialam. Lahat naman ng politiko, gumagastos yan. Siyempre, milyon ng ginagastos yan. Pag umupo sila, mababawi ba nila yung allowance sila dun sa sweldo lang nila? Siyempre hindi. Siyempre gagawa ka ng gimmick mo. Di ba? Hirit pa nga nito simula ng unang magsona si Ate Glo noong 2001 hanggang ngayon wala naman daw na bago sa kanyang buhay. Dati sa construction siya, ngayon pinyaman siya. Pangako lang ng isang politiko yan eh. Kanya yung pag-asenso, hindi ko naman nararamdaman yan eh. Gaya ni Mang Joel, deadma sa SONA ang mga tulad ni George at Cristina Nilo. Ang iniintindi nila ay kung palalayasin at tudurugin ang barong-barong nila sa may Freedom Park. 1991 pa nakatira ang pamilya Nilo sa kanilang barong-barong. Ilang beses na raw sila napangakuan na ibibigay sa kanilang lupa na tinitirikan ng barong-barong nila. Pero ang pangako parang pako ng bahay nila, nangangalawang at nakakatetano. Mahirap. Bakit po mahirap? Nararamdaman po namin eh. Hihingi kami ng konting tulong dito sa bahay namin. Madidimolis kami. Sa mga gilid lang ng Metro Manila, makikita mo kung ano ang ibig sabihin ng ramdam na ramdam. 9 na taon, 9 na SONA si Gloria, ang pinakamatagal na Pangulo ng bansa bukod kay Marcos. Sa tagal nito, ano nga ba ang nangyari? Para sa Ibon Foundation, mas mataas na di hamak ang economic growth ng bansa sa panahon ni Gloria kumpara kay ERAP, FDR at ni Cory. Pero hindi nangangahulugan na umasenso ang Pilipinas. Kung tutuusin daw, puro all-time record ang naitala ni Ate Glo sa laki ng utang, bilang ng mga walang trabaho, bilang ng mga mahihirap na Pinoy, at bilang ng mga iskandalo, partikular na sa korupsyon. Dati ang sinasabing unemployed at underemployed, ito yung mga either walang trabaho o kulang sa trabaho. 2.5 million lang noon noong 2001. Ngayon umaabot siya ng 10.8 million. Na hindi naman ganun kabilis Noong panahon ni Cory, may halos 469,709 na Pinoy kada taon ang naging OFW. Sa panahon ni Ramos, 713,505 ang average annual deployment. Kay ERAP naman, pumalo ang average sa 839,324. Nang si Ate Glo na ang presidente, 990,000 ang average deployment ng mga OFW kada taon. Noong nakarang taon, 1.24 million o 3,400 Pinoy kada araw ang umiiskapo. Madalas sa mga delikadong lugar tulad ng Nigeria, Iraq at maging sa Afghanistan. Isipin nyo na lang ang cumulative national government deficit mula 2001 hanggang 2009. Umabot na ito sa 1.29 trillion pesos, 3 beses ang laki kumpara sa pinagsamang utang ni Cory, FDR at ni ERAP. Sinabi rin ni Gloria na priority nito ang mga mahihirap at ang edukasyon. Ngayong 2009, gumagastos ang Arroyo Administration ng 6 pesos kada Pinoy para sa edukasyon, piso para sa kanilang kalusugan at 12 sentimos sa housing. Kung gusto mo ng matibay na argumento kung totoo ang sinasabi ng Pangulo sa kanyang SONA, hindi mo na kailangan lumayo mula sa batasan. Dito lang sa Freedom Park na kung saan pader lang ang pagitan, damang-dama mo na mailap ang asenso sa lugar na ito. Sabi nga ni Rufino Figueroa, mahigit 1 dekada na siyang pumapasada sa batasan area. Pero sabi niya, same ang buhay. Wala po akong inasenso eh. Ganon din po ako eh. Gaya ni na Mang Joel at ng pamilya nito, excited si Mang Rufino sa SONA. Sigurado raw kasing okay ang biyahe dahil maluwag ang batasan. Lahat makikinig sa bagong bola ni Gloria. Kumaba na siya, wag niya nang magsayo pa ng chat.
Yan po ang kwento ng mga nasa labas ng fantasy hall ng batasan. Ito ang mukha ng mga taong nakakaramdam ng gutom, ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Errol Kabatbat po, dokumentado.